Maraming bagay sa mundo ang hindi natin kayang pigilan o hindi natin kayang panghawakan tulad ng oras, panahon, pangyayari katulad ng mga aksidente, death o kamatayan, at sometimes yung pag-ibig. Napansin niyo ba, wala rin sa nabanggit ko yung topic natin ngayon. Dahil ang topic natin ngayon ay pasensya. Kaya kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago nating video. Kung may mga gusto kayong topic, kung may mga gusto kayong i-shoutout, pwede nyo i-comment dyan sa down section below. I'll make sure na mababasa ko yan at malalove ko yan. Maraming salamat sa suporta at simulan na natin tong video to. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na naubusan ka ng pasensya, yung umaakyat yung dugo mong lahat sa ulo mo at gustong-gusto mong pumutok pero hindi mo kayang gawin dahil may respeto ka rin sa taong yun o hindi mo kaya magalit sa kanya dahil siya yung nagpapasahod sa'yo o ayaw mong pakita sa kanya na galit ka dahil mahal mo siya. Naranasan mo na ba yun? O yung pakiramdam na paulit-ulit niyang ginagawa yung mga bagay-bagay na ikasasama ng loob mo at paulit-ulit niyang pinaparamdam sa'yo na hindi ka importante. Sobrang irita mo, sa sobrang inis mo, gustong-gusto mo na siyang kurtin, tirsin at pagpirapirasohin dahil sobrang irita at wala ka ng pasensya sa kanya. O naranasan mo na rin ba yung naipit ka sa isang sitwasyon na hindi ka na makalabas tapos bigla mo makikita na may mga taong madali lang silang nakakalusot sa sitwasyon na kina-i-involvan mo ngayon. For example, nasa isang pila ka, nasa dulo ka at may mga sumingit o nasa traffic ka, naiipit ka sa traffic tapos ino-overtake ka lang at maraming sumisingit na sasakyan sa harapan mo. Naranasan mo na ba yun? Eh yung pakiramdam na sobrang saya dahil yung mga taong akala mo umagrabyado sa'yo nakatikim ng aksidente o nakatikim ng mga di sinasadyang pangyayari katulad na nadapa sila, natalisod sila, nauntog sila, naipit sila dahil nilagpasan kanila o dahil inunahan kanila sa dapat mong puntahang destinasyon. Naramdaman mo na ba yung ganung feeling? Kung naramdaman nyo na yung mga ganung pakiramdam, malamang alam nyo na tong topic natin yun. Alam nyo kasi guys, sa panahon yan, paliit na ng paliit yung pasensya nating mga Pilipino. Hindi lang mga Pilipino, lahat na halos ng human beings. Dahil habang lumalawak ang teknolohiya, yung mga nakasanayan natin tulad ng pagkakaroon ng mahabang pasensya, umiikli na rin. Bakit? Dahil naka-mindset tayo na gusto natin ng instant gratification o yung mabilisang resulta sa mga bagay-bagay na gusto natin maka-achieve kagad. Ako mismo, aminado ko sa ganyang sitwasyon. Nararanasan ko yan katulad ng makaramihan sa atin. Yung pakiramdam na nauubusan ka ng pasensya, yung pakiramdam na gusto mo nang give up, yung pakiramdam na gusto mo nang tapusin ang lahat, di ba? Bakit ba natin nararamdaman yung mga ganyan ba? Dahil gusto natin maging panatag kagad. Gusto nating makuha kagad yung mga bagay na gusto nating ma-achieve nang mabilisan, nang hindi dumadaan sa kahit anumang proseso. O naiintindihan ko, pabilis nga ng pabilis yung modernisasyon at teknolohiya natin. Maraming bagay na yung mga mabagal gawin dati na mabilis na gawin ngayon. Pero hindi ba tumatatak sa ating mga tao na maaaring tinutulungan tayo nitong maging tamad? Masasabi natin na napapabilis nito yung mga bagay na dapat nating gawin. Pero meron at merong nawawala sa ating attitude o sa ating pagkatao. Katulad na lang ng mahabang pasensya. Alam kong alam nyo na marami tayong mga bagay na kayang-kaya nating pagpasensya. Siguro pwede nating pagpasensya ng isang beses, 2 beses. Pero yung ikatlong beses, ika-4 at ika-5, hindi na natin kayang pagbigyan yun. Nagpupumotok na yung dugo natin at nagpupumotok na yung galit natin sa puso natin pag nararanasan natin yung paulit-ulit na pagkakamali na inulit-ulit sa atin, di ba? Sino ba naman yung gustong paulit-ulit tayong gagawing tanga? Sino ba naman yung taong gustong maranasan ng paulit-ulit yung bagay na ayaw nilang nararanasan, di ba? Pero ito nga yung isa sa mga nawawala sa ating attitude. Habang lumalawak yung sakop ng teknolohiya, habang lumalawak yung antas at kalidad ng teknolohiya, may mga bagay-bagay din tayong nawawala sa rhythm ng buhay natin, sa cycle ng buhay natin, sa pagkatao natin. At isa na rin yung pasensya. Imagine this. Ano ba ang ginagawa ng karamihan sa atin sa umaga? Paggising nila, pagmulat ng mata nila. Ang kadalasang una nating tinitignan na yung social media accounts natin. Kung may nag-like ba sa post natin, kung may nag-like ba sa mga videos natin, may nag-like ba sa mga photos na pinost natin. Yung reaction ng mga tao sa mga bagay na nilalabas natin sa social media. At pag napansin mo na
Walang nag-react, walang nakapansin, walang nag-like, walang nag-heart, wala man lang nag-emoji na smiley, di ba? O yung haha na emoji. Anong mararamdaman? Na wala na naka-appreciate sa'yo? Na wala na nakakaintindi sa'yo? Na wala na nakakapansin sa'yo? O ang worst, baka maramdaman mo na wala nang nagmamahal sa'yo. Kasi nga guys, habang lumalawak yung teknolohiya o habang lumalakas yung modernisasyon sa paligid natin o sa mundo natin, unti-unti tayong nagiging tamad, unti-unti tayong nawawalan ng pasensya dahil unti-unti tayong umaasa sa mabilis na paraan. Bakit ba karamihan ng mga graduate na student hindi makahanap ng trabaho? Dahil ba wala silang skills? Dahil ba wala silang experience? O dahil ba wala silang pasensya maghanap ng experience sa lahat ng mga bagay? Ganon kalaki ang sakop ng pasensya. Kaya kung napakahaba ng pasensya mo, para ka na mayroong superpower. Dahil sa mundo na ginagalawan natin ngayon, halos lahat ng tao, instant gratification na ang hinahanap. Bihira na yung mga taong makakaintindi at makaka-adapt sa mga ugali ng bawat isa. Gawin natin magandang example yung hobby ng karamihan sa mga kalalakihan, yung online games. Ano napapansin nyo pagka meron kayong girlfriend, meron kayong asawa, o meron kayong kasintahan na nandyan sa tabi nyo, tapos ikaw naglalaro ka ng online game? Anong madalas na senaryo na nangyayari? Di ba inaanoy ka ng girlfriend mo, ng asawa mo, o ng kasintahan mo, at kada kulit niya sa'yo, naiinis ka ng naiinis, at naiipon yun, at nagiging away nyo na. Kung iisipin natin, saan ba nagsimula yung away? Dahil ba sa kakulitan niya? O dahil sa pagiging impatient mo, dahil ayaw mo maistorbo sa paglalaro mo ng online games? Kaya karamihan sa relasyon nagkakaroon ng gap o nagkakaroon ng di pagkakaintindihan dahil sa mga ganyang bagay. Pero guys, ito ang masasabi ko sa inyo. Kanina, nung nagsimula tayo ng video, sinabi ko sa inyo na may mga bagay na hindi natin kayang panghawakan. Yun yung oras, yung death o kamatayan, yung pangyayari katulad ng aksidente, bagyo, panahon, sometimes yung pag-ibig. Hindi natin hawak yung mga bagay. Pero yung pagiging impatient, kayang-kaya natin yung mawala. Kung tatanungin mo ako kung paano ba magiging mahaba yung pasensya, ang sasagot ko sa'yo, depende sa'yo. Dahil sa totoo lang, depende talaga sa atin kung paano natin i-handle yung kada sitwasyon na darating sa atin. Gawin natin example, yung paulit-ulit ka sinisigawan ng boss mo at araw-araw kang annoyed, araw-araw kang buwisit dahil parang ikaw lang yung pinagtitripan niya o parang ikaw lang yung pinapagalitan niya palagi. Nauubusan ka na ng pasensya ka sa kanya na gustong-gusto mo na siyang tirisin at katahin. Na sa araw-araw na ginawa ng may kapal, ikaw at ikaw lang yung pinagbubuntangan niya ng galit. So paano natin i-resolve yun? Paano tayo magkakaroon ng mahabang pasensya? Sinabi ko nga, nasa sayo yan. Kung paano mo i-handle yung sitwasyon. Isipin mo, bakit ba nagagalit yung boss mo sa'yo? Dahil ba late ka pumapasok? Dahil ba hindi mo nabibigay yung mga nire-required niya sa'yo na gawin mo? Hindi ba maayos yung pananamit mo? Hindi ba maayos yung itsura mo? Sa ganyang paraan, malalaman mo kung bakit laging galit sa'yo yung boss mo, o laging aborid sa'yo yung boss mo, o lagi kanyang pinapagalitan, o lagi kanyang sinisigawan. At pag nalaman mo na yun, ganun pala, kaya pala niya ako sinisigawan dahil napapangitan siya sa akin. No? Kaya niya ako sinisigawan dahil lagi akong late sa pagpasok sa trabaho. Kaya lagi niya ako sinisigawan o pinapagalitan dahil hindi ko nagagawa yung mga pinapagawa niya sa akin. Trabahuin mo para wala na yung galit mo araw-araw at maramdaman mo sa sarili mo na mahaba na yung pasensya mo dahil magbabago yung pagtakato sa inyo ng boss mo. Diba? Isa pang example, yung pag-online games natin, guys. Bakit ba lagi nagagalit sa atin si Mrs.? Bakit ba lagi nagagalit sa atin si girlfriend? Bakit na ba tayo laging kinukulit? Dahil nawawalan ka na ng attention sa kanya. Dahil wala ka ng oras para sa kanya. Nagiging impatient siya kasi di mo na nabibigay yung pangangailangan niya. At nagiging impatient ka rin kasi lagi ka niyang inaanoy. So bakit ba in the first place? Bakit ba tayo nawawalan ng pasensya? Dahil hindi natin alam kung paano natin nahawakan yung mga ganong sitwasyon. Paano natin mamaniobrahin yung sitwasyon. Kaya naman yung pagiging mahabang pasensya, nakadepende sa'yo yan. Kung may usapan kayo ng kaibigan mo tapos late siya na dumating, baka naman na-traffic siya. Baka naman may aksidente na nangyari. Baka naman may importante pa siyang ginawa. Nakadepende yan sa iisipin mo at kung paano mahahawakan yung kada sitwasyon na darating sa'yo. Lagi nating iisipin na hindi lang yung mga malalaking bagay yung dapat natin binibigyan ng importansya at mahabang pasensya.
Even the small things. Kasi pag paulit-ulit yung mga maliliit na bagay na hindi natin napapansin at paulit-ulit na nangyayari, maiinis at maiinis ka rin at umiikli rin pasensya. At eventually, puputok ka sa galit. Kaya naman guys, sinihikayat ko kayo na huwag tayo masyadong umasa sa instant gratification na mindset. Huwag natin iisipin na napakadali lang ma-achieve yung mga bagay-bagay. Dahil lahat ng great things ay pinaghihirapan. At walang bagay na mapufulfill yung puso at damdamin mo na hindi mo paghihirapang makuha. Lahat dumadaan sa proseso, lahat dumadaan sa sakripisyo at mahabang pasensya. Kaya guys, sinihikayat ko kayo na alisin sa utak natin yung pagkakaroon ng instant gratification sa mga bagay-bagay. Yung mindset na gawin yung mali para ma-achieve na mabilis yung mga bagay-bagay. Dahil kung wala tayong pasensya sa maliliit na bagay, paano natin imamaniobra yung sitwasyon at paano tayo magkakaroon ng pasensya sa mga malalaking bagay. After all, hindi naman natin hawak ang buhay. Hindi natin hawak yung oras, hindi natin hawak yung panahon, hindi natin hawak yung mga nangyayari na posibleng makabago sa buhay. Kaya work on yourself. Practice mo yung pagkakaroon ng mahabang pasensya. Simula sa maliliit na bagay hanggang sa malalaking bagay. Yun lang. Maraming salamat sa panonood. Kung bago ka lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na rin notification bell para updated ka sa mga bago nating video. Kung may mga nais kayong topic na gusto nyong gawin nating content, pwede nyo i-comment yun sa down section below. Kung may mga shoutout kayo, kung may mga nais kayong sabihin, i-comment mo lang dyan sa down section below. I'll make sure na manonotice ko yan. Kasi yan yung way ko ng pasasalamat sa palagian yung pagsuporta sa akin. Maraming salamat. God bless. Peace. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden.